Po ng Batikos Online ang mga post sa social media ng ilang leader ng Sangguniang Kabataan ng Maynila dahil sa mga litrato ng kanilang leisure activities habang dumadalo ng training sa Thailand. Giit ng isang eksperto, dapat isaalang-alang ng mga opisyal ng bayan ang tamang asal at imahe sa publiko. Nagpapatrol, Easy D. Inulan ng Batikos sa social media ang post ng Manila SK Federation President at Councilor Juliana Ibay tungkol sa Thailand trip ng kanilang SK leaders. Ayon kay Ibay, ang biyahe ay bahagi ng capacity development training at international benchmarking program sa Bangkok. Pero marami ang hindi natuwa sa mga larawan ng mga SK leaders na nasa bangka habang nasa floating market, habang ang iba ay nakasakay sa elepante. Anila, aksaya ito sa pondo ng taong bayan. Nilinaw ni Ibay na nagkaroon ng seminar tungkol sa HIV awareness para ibahagi ng Thailand ang mga hakbang sa matagumpay nitong pagpapababa ng HIV cases habang patuloy namang tumataas sa Pilipinas. The board of SK Federation decided nga na I think naka-align siya ba sa gusto namin mangyari with Manila, and given nga po na ang daming depressed areas dito sa Manila, so we wanted to tackle HIV awareness kasi it is a silent pandemic. Ayon kay Ibay, 3 araw ang training program pero hinati sa 9 na batch. 667 mula 896 SK leaders ang sumali sa trip. Nasa 33,900 pesos mula sa SK funds ang ginastos bawat participant para sa seminar, airfare, pagkain at accommodation. May 6,000 pesos daily subsistence allowance din. Aprobado umano ito ng City Government of Manila at Department of Interior and Local Government. Bukod sa seminar, parte rin umano ng trip ang cultural immersion. Basically, it's hitting 2 birds with 1 stone na meron tayong matututunan with regards to HIV, and we also have something that shows yung tourism po ng Thailand. I understand naman po na we have an ongoing issue right now with the flood control, pero hindi naman po ghost project yung ginawa namin. We have multiple things set up na after the seminar para po ma-implement namin ng maayos yung HIV awareness dito sa Manila and kung paano natin i-combat yung HIV. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, wala pa siyang natatanggap na full report tungkol sa biyahe. Actually, hindi ko alam kung saan galing ang pondo, hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa kanila. Siyempre, City of Manila, pero kailangan ko na full investigation kung saan ang galing ang pera. Actually, isa na namang carelessness yan yung nahirap sa social media na nangiinggit ka eh. Ayon naman kay UP Political Science Professor Dr. Ella Atienza, normal na dumalo sa mga leadership trainings ang mga opisyal ng gobyerno kabilang ang SK para mahubog ang kanilang kaalaman at kasanayan. Talagang dapat may mga leadership trainings, minsan ay talagang sa abroad, lalong-lalo na benchmarking kung ang expertise ay mapoprovide ng ibang mga agencies at matututo sila sa ibang bansa sa practices, pero dapat sumunod sa mga guidelines ng government natin. Dagdag ni Atienza, bagaman mga bata, ang mga SK leaders ay sakop ng Code of Conduct ng mga public officials. Subject din sila dun sa mga expectations na dapat hindi masyadong nagdi-display ng masyadong mga mararangyang mga bagay o kaya may mga activities na parang ginagamit nila yung time na dapat official duty sila. Tumanggi nang magsalita tungkol sa issue ang tanggapan ni Manila Mayor Isko Moreno. Plano naman ng SK Federation ng Maynila na magpatupad ng community-based HIV programs kasunod ng training. Easily, ABS-CBN News.